Ang nakikita nyo ay ang aking tanim na kalamansi na variegated. Ang kulay nito ay manilaw-nilaw at ang mga dahon ay may halong kulay puti. Kaya nga siya tinawag na variegated. Wala naman itong pagkakaiba sa ordinaryong kalamansi kung pag-uusapan ng pag-aalaga o ang pagbibigay ng kanyang mga pangangailangan, maliban na lamang sa bunga. Para sa akin, mas makatas ito at mas malambot din ang mga balat. Kita nyo naman, sa pagpitas pa lang tumutulo na. Pero syempre, mas marami pa rin akong tanim na ordinaryong kalamansi at maraming taon na rin na hindi ko naranasang bumili nito sa palengke. Dito sa channel ay may ilan na tayong video na ipinakita patungkol sa kalamansi. Kaya kung nagkakaproblema ka sa pagpapabunga nito, suhestyon ko na panoorin mo rin ang iba pang video dahil na-i-discuss ko doon ang mga mahahalagang paksa patungkol sa kalamansi. Kadalasan, ang tanong sa akin ay bakit hindi nagbubunga ang kanilang tanim. Nagbibigay naman sila ng mga pataba kagaya ng fermented plant juice at fermented fruit juice. Ganito rin ang nangyayari sa mga tanim ko noon. Hanggang sa nalaman ko na kung minsan hindi sapat ang nitrogen at potassium upang lumaki at magbunga ang kalamansi. Sa maiksing pagpapaliwanag, balikan natin ang macronutrients. Alam na natin na ito ay ang nitrogen, phosphorus at potassium. At sa micronutrients naman, kasama dito ang magnesium, iron at calcium at marami pang iba. Base sa mga eksperto, ang magnesium, iron at calcium ay itinuturing na secondary macronutrient dahil mas kailangan ito ng halaman sa mas mataas na antas kumpara sa iba pang micronutrients. Kung pag-uusapan ang magnesium, malaki ang naitutulong nito sa halaman dahil mas pinapabilis ng magnesium ang distribution ng nitrogen at potassium sa bawat parte ng halaman. Sa madaling salita, kung nagbibigay ka ng nitrogen upang mapabilis ang paglaki ng isang halaman at potassium naman upang maisaayos ang sistemang reproduction ng halaman upang mas magkaroon ng mas maraming bulaklak at bunga, mas nagiging epektibo ang mga ito dahil tinatanggal ng magnesium ang anumang sagabal upang mas maging epektibo ang dalawang nutrisyon na nabanggit. Kaya ito ang sekreto ko sa pagpapabunga ng kalamansi, lemon at sa iba pang citrus, ang Epsom salt. Ang Epsom salt ay magnesium sulfate at ibinibigay ko ito sa aking mga tanim na kalamansi 2 beses sa isang buwan. Maghalo ng 2 hanggang 4 na kutsara ng Epsom salt sa isang baldeng tubig o 16 na litrong tubig. Haluing mabuti at maaari nang ipandilig sa mga tanim nating kalamansi, lemon at sa iba pang kabilang sa citrus family. Sa unang bahagi ng paggamit nito ay maglalagas ang mga lumang dahon at mag-uusbungan ang mga bago at malusog na dahon. At makikita nyo na mas maraming bulaklak ang lalabas na siyang nagiging bunga. Gawin ito ng regular at hindi ka na muling mauubusan ng bunga ng kalamansi. Ang Epsom salt ay organic at ito ay nabibili sa mga garden store at online. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.